Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, sa pagpasok ng mahal na araw, pagnilayan po natin ang ating editorial. Sa gitna nga ng pandaigdigang krisis sa langis, hindi sumasabay ang lawak ng tulong mula sa gobyerno sa laki ng pangangailangan ng ating mga mamamayan. Hindi lang mga driver ng mga pampublikong sasakyan ang epektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Apektado din po ang mga magsasaka, mangingisda, ang pinakamahirap na sektor sa ating bansa. Mga sektor na umaasa sa diesel para sa kanilang kabuhayan. Tinatayang 40,000 o 40,000 hanggang 45,000 na mga magsasaka at mangingisda ang maaabutan ng fuel subsidy. Kakarampot lang kumpara sa humigit kumulang 10 milyong magsasaka at mangingisda sa buong Pilipinas. Ang mga sektor na ito ay umaasa sa mga sasakyan at makinaryang pinagagana ng diesel. Ang mga magsasaka ay nakadepende sa traktora, irrigation pump at iba pang kagamitang magpapabilis, magpapagaang ng pagkatanim at pag-aani. Ang mga mangingisda naman, kapanalig, mga bangkang demotor ang gamit para makapalaot. Alam po natin yan. Ngayong lampas na sa 100 piso ang presyo ng diesel kada litro, lalong bumibigat ang araw-araw na pasanin ng mga magsasaka at mangingisda. Kapag mapilitan silang limitahan ang paggamit ng mga sasakyan at mga makinaryang delangis, abay mababawasan ang kanilang ani, ang kanilang huli, at tiyak bawas ang kanilang kita. Magmamahal din ang presyo ng transportasyon ng mga produkto papunta sa mga pamilihan. Ang dagdag gastos na ito ay babawiin naman sa presyo ng mga bilihin na siyang papasanin naman ng mga mamimili. Kapag nangyari ito, dadami ang mga pamilyang mahihirapang makabili ng sapat, masustansya at abot-kayang pagkain. Food insecurity ang aabutin natin. Tiyak yun. Kaya bilang tugon, ginamit ng pamahalaan ng 150 milyong pisong natitira para sa 2025 budget para gawing ayuda. Makatatanggap ang bawat magsasaka ng 5,000 samantalang 3,000 naman para sa mga bawat municipal fisher. Ano kaya ang batayan ng halagang ibibigay sa mga magsasaka at mangingisda? Abay, one time, ang ayudang ito, alam po natin yan, sa loob ng ilang araw, ubos na. Pero hindi naman humihinto ang araw-araw na gastos sa krudo ng ating mga kababayan sa sektor ng agrikultura. At hindi rin agad bababa ang presyo nito. Sa ganitong kalagayan, ang subsidya ay nagiging panandaliang ginhawa lamang. Band-aid solution, ika nga, sa gitna ng tuloy-tuloy at tumitinding pasanin na dala ng ating krisis. Hanggang sa araw na isinusulat natin ang editorial na ito, kapanalig, wala pa sa kalahati ng target na bilang ng mga magsasaka at mangingisda ang makatatanggap ng ayuda. Marami ang tiyak na mahihirapan sa paghinto at pagkawala ng hanap buhay sa ating krisis na ito. Ang ayudang ibinibigay ng pamahalaan, bagamat makatutulong, opo, ay nananatiling reactive. Kapag may krisis, saka pa lamang kikilos. Kung kikilos man, mabagal at kulang pa. Hindi ba't panahon na upang maghanap ng mga mas pangmatagalang solusyon? Kung patuloy tayong nakasalalay sa inaangkat na enerhiya, lagi tayong magiging biktima ng mga hindi pagkakasunduan ng mga bansang kumokontrol sa supply ng langis. Sinasabi sa sulat ni San Pablo sa Galacia 6:7, kung anong tinanim, yan din ang aanihin. Sa kalagayan natin ngayon, kahit magsumikap ang mga magsasaka, mangingisda, hindi nila lubos na inaani ang bunga ng kanilang paghihirap. Laging mataas ang kanilang ginagastos at hindi pa sila naaabutan ng sapat at angkop na suporta. Marapat lamang natiyakin ng pamahalaan na ang kanilang ani at hindi na uwi sa pagkalugi, kundi sa isang makatarungan, nakakabuhay na kabuhayan. Dito pumapasok ang bilin ng Caritas in Veritate na ang subsidiary ay dapat kaakibat ng solidarity. Tungkulin ng pamahalaan na magbigay ng sapat at angkop na suporta kapag hindi na kayang tugunan ng mga komunidad ang kanilang mga pangangailangan. Kaya mga kapanalig, hindi sapat ang anumang ayuda kung hindi napuputol ang ugat ng problema. Panahon na upang umaksyon ng pamahalaan. Proactive,
hindi reactive. Maagap, hindi mabagal. Pag matagalan, hindi po band-aid o panandalian. Huwag nating hayaang manatiling kapos ang tugon sa gitna ng lumalalang pangangailangan. Ang kakulangan ng aksyon ngayon ay magbubunga ng mas malalim na krisis sa ating hinaharap. Kaya't ipagdasal po natin ang pamahalaan at tayo rin, mga nakakaraming publiko, tumugon tayo ng pangmatagalan sa krisis ng kahirapan. At tumitindi ito kapag may pangmundong krisis, sapagkat ang palaging biktima ng anumang krisis, anumang kalamidad, gawa ng kalikasan o gawa ng tao, tulad ng digmaan, ang pobre, ang mahihirap, ang palaging biktima. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.